Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. RadyoFilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Happy Saturday mga kabahagi and kawan. It's weekend once again at syempre usapang sports na naman tayo. My name is Kathy G and welcome to Sports Minded Season 2. Ayan ha. Alam nyo, siksik-liglig na naman po sa impormasyon mula sa ating mga iniidolong atleta ang ihahatid namin sa inyo. 'Di ba? Iba-iba man ang hamon sa buhay ng ating mga manlalaro, iisa pa rin ang kanilang hangarin at ito ay makapagbigay ng karangalan para sa ating bansa. 'Di ba? At nako mga kabahagit kawan na naiiba ang ating guest for today. Dahil bubuhatin niya tayo sa mundo ng wrestling. O diba? We need to behave kung ayaw nating mabuhat at maibalibag. Pero bago natin siya ipakilala mga kabahagit kawan, napapakinggan po tayo sa lahat ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Also, napapakinggan din tayo through streaming at www.radiofilipino.com at www.1fm.ph. Siyempre, bisitahin nyo rin po ang ating Facebook at YouTube account, Radyo Pilipino and 1FM. Ayan. Para naman po sa inyo mga katanungan, you may text in sa 0968-898-2503. Ayan, mga kabahagit kawan ha, bago tayo dumako sa ating guest for today, eto muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam niyo ba mga kabahagit kawan na ang wrestling ay ang pinakalumang sport sa buong mundo? Talaga. Nagsimula pa ito noong 3000 BC ha, ganun na katagal. At nakalagay pa noon sa mga kuweba ang ilang ancient drawings kung saan malalaman ang ilang wrestling moves at techniques. Tanungin nga natin yung ating guest mamaya kung nakapunta ba siya sa kuweba, nakakuha ng mga techniques doon. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Another One for the Books, mga kabahagit kawan, alam nyo ba na ang World Wrestling Entertainment o mas kilalang WWE ay isang sports entertainment lamang at hindi professional wrestling. Ito yung mga napapanood natin eh, 'di ba? Nung bata ako may mga nakikita akong ganito eh. Paniwalang-paniwala talaga ako, 'di ba? Ang WWE organization ay nag-hire lamang ng mga writers kung saan sila ang gagawa ng storyline nito. Ngunit
sinisigurado naman nila na lahat ng wrestlers ay may experience at nakapag-training ng ilang taon. Ganun pala yun. Mga artista lang pala itong mga ito. Akala mo naman kung maka-react at kasi nakakaloke, di ba? Kahit yung mga bangko, binabalibag nila doon at pumupunta doon sa audience. Kaya minsan nakakatakot yung pala. Acting-actingan lang ang mga lolo't lola mo. So yan po ang ating One for the Books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Wait. There's more. One for the books, mga kabahagit kawan. Dahil alam nyo rin ba na ang pinakadelikadong move sa professional wrestling ay tinatawag na pile driver? Tama ba ito? Tatanong natin mamaya sa ating guest kung saan ang wrestler ay bubuhati ng kanyang kalaban ng patiwarik at biglaang pupwersahin ang ulo sa lapag. Ganun pala yun. Gusto nyo bang mabalibag? Yan po ang ating One for the Books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Ayan mga kabagit kawan, napakinggan nyo na ang ating One for the Books. Kaya naman, eto na. Let's get ready dahil ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today sa pagbabalik po yan ng Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Hello mga kabahagi and mga kawan. Monsur del Rosario here inviting you to watch Sports Minded. Dito lang sa Radyo Pilipino 1FM. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kwento na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwento na! Naagrabyado ka ba? Nadamay sa hindi mo naman ginawa basta't walang kasalanan. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. And we're back here at Sports Minded with me, Kathy G. But this time, di na ako nag-iisa dahil nandyan na ang aking makakapanayam ngayong araw na ito. Ang ating guest for today. Siya lamang naman po ay isang professional Filipino wrestler. Siya rin naman ay nag-secure lang naman ng gold medal for Team Philippines in the Wrestling Men's Freestyle 61 category last May at the 32nd Southeast Asian Games. Tinalo niya rin lang naman ang Indonesian na kalaban niya na si Zainal Abidin sa final score na 3-1 para sa kanyang best finish sa matapos ang silver sa same weight class noong 2019 at silver sa 74 kilos weight class last year. At miyembro rin pala siya ng Philippine Army. Wow, bigatin pala ang ating guest for today. Siya rin naman po ay nanalo ng silver medal noong 2019, 2022 silver medal at nito nga pong 2023
siya po'y nakakuha ng gintong medalya. Hindi ko na po patatagalin pa, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Let's all welcome mga kabahagit kawan, Mr. Ronil Tubog. Hi, Ronil! Hello po. Good afternoon. Kamusta ka? Okay lang po. Good afternoon din po. Oo, magandang araw pala. Ayan. Para kasing makulimlim na, kaya parang hapon na. Oo. Janelle, please tell us your story. Ito, katulad ng tinatanong ko sa iba nating mga atleta, ikwentuhan mo muna kami, Ronil. Tell us your story, saan ka lumaki, and how was your childhood na nag-lead sa iyo dyan sa pagiging wrestler? Nung ano talaga, hindi talaga wrestling yung sports ko. Tapos, na ano ko lang yung wrestling dahil sa mga pinsan ko na nandito. Pero pinakauna talaga, laki ako sa Cebu. Then, nung namatay yung father namin, lumipat kami ng Negros Oriental. Tapos bumalik na naman ng Cebu. Ano kami kasi, wala ako nung father. Yung mama na lang yung tumayo naming father and mother nung mga time na yun. Then, nung yung pagiging wrestling ko, lang yun siya, hindi ko talaga yun pinangarap na magiging wrestler pala ako kasi napasok ako ako sa sports nung lang ako yung 2012 nung nag-aral na ako sa UC sa Cebu. Nag-try akong ng judo pa yung pinasukan ko noon. Tapos hindi ko talaga kilaalam yung mga sports na yun. Doon lang ako nainganyo nung tinawagan ako ng pinsan ko dito sa Maynila na mag-try daw ako ng wrestling. Sabi ko, may wrestling ba? Yung naiisip ko din pag sinabing wrestling, katulad nung napapanood natin sa TV, yung mga hinahampas ng mga upuan. Oo, di ba? Parang nakakatakot eh. Oo, mga ganun. Hindi ko talaga alam kasi wala talaga akong idea kung ano yung wrestling. Tsaka wala din akong na sports kasi nung kabataan ko, sikat lang dito sa atin yung basketball. Yun lang yung basketball sa mga kanto-kanto. Yun lang din yung alam ko. Doon na nag-umpisa nung pagpunta ko dito nung 2013. Yung mga August, dito pumunta ako. Tapos yun, nag-training na ako ng wrestling. Tapos unang-una talaga, iiyak na ako. Gusto ko nang umuwi ng Cebu kasi sobrang pagod yung training nila. Tapos talagang hampasan talaga, true na hampas, hindi yung napapanood natin sa sa TV na yung hampasin ka ng upuan, yung mga Hindi iba dito pala. yung may mga throwings lang. Ibang-iba. Oo, kaya 'di ba Ibang-iba talaga. 'di ba sabi nga nila, ang dating is uma-acting lang pala sila, mga lang, 'di ba? Actor and actress lang pala sila. Pero pero Ronil, ilan kayo sa magkakapatid? 5 kami, tapos pang-anim yung step brother ko, yun yung panganay namin nung tapos nung namatay yung papa namin, nag-asawa ulit yung mama ko. So nadagdagan ng 3 na sa mga 9 ata kami, 9. 9, and your pang-ilan ka? Pang-anim? Pangalawa ako sa panganay. Pangalawa sa panganay. Mahirap ba maging pangalawa sa panganay out of 9 na magkakapatid? Yes po, kasi nung kabataan ko talaga, nung kasi 6 years old pa lang ako namatay yung papa ko. Talagang yung mama ko, yun na yung naging namin, yung naging papa din. So tumutulong na rin ako kasi yung panganay namin, nahiwalay siya, nandun siya sa Dumaguete kasi hindi kaya ni mama, dun muna siya tumira sa lula namin. Tapos kaming 5 magkakapatid, kami yung nandun sa kanya. Sa kanya. Kuya or ate? Tulong-tulong. Kuya or ate yung panganay? Kuya po. Kuya. Ilang kayong Yes po. lalaki? 5, tapos isa lang yung babae na. Only girl. So kayo bang magkakapatid lahat into malalaki ba ang katawan? Mga bata pa lang? Hindi naman po, yung normal lang talaga, yung hindi na yung malaki. Di rin, lang din, tama lang din yung height, hindi matangkad na. Mga 5, 5'3", 5'4", mga ganun lang.
So, pero Mas kayo maliliit pa. pero kayo magkakapatid, syempre mostly kayo puro lalaki ka mo, isa lang yung babae. Kapag ganyan mga lalaking magkakapatid, 'di ba? Nandiyan yung mga parang wrestling eh, 'di ba? Nandiyan yung mga pag naglalaro, 'di ba? Balibaga. So, doon pa lang ba nagganon na yung nagiging laro nyo magkakapatid? Ay, hindi. Kasi ang hilig namin, na yun, basketball, tsaka yung mga larong lang talaga. Mga pambata Mga- lang na laro. Ang laro lang pambata, walang mga ibang Hindi mo inisip na talagang may wrestling pero yun, nung bata ka, yun nga, nakwento mo, nanonood na kayo ng wrestling. So, hindi ba na-inspire kapag, teka, laro nga tayo at subukan nga natin yan, mag-wrestling nga tayo magkakapatid, ganyan. Hindi naman po, wala lang. Yung mas lang, talagang nood lang po, wala lang sa kasi hindi naman, akala namin totoo talaga yun, kaya wala lang din sa amin lang yun. Ayun, kasi 'di ba, parang pagbata ka naman kung ano-ano nilalaro mo. So hindi mo pa naiisip nung time na yon na parang in time magiging wrestler ako, as you mentioned nga kanina na parang wala talaga at all. Yes po. Oo, ngayon na syempre lumalaki ka na, kailan yung pinaka talagang age mo, Ronil, na diyan ka na napupunta sa sport na yan? Nung 18 years old ako, nung pumunta na ako, kasi college na ako nung nag-ano ko sa UC. Pero judo yung sports na sinalihan ko doon din. Nung napunta na ako dito, yun, nag-wrestling na ako, 18 years old. Doon ko na ganito pala yun din. Habang tumatagal siya, yung parang, ito talaga yung sports na para sa akin. Kasi yung tawag nito, kahit nauna ako sa judo, pero nung naano ko na yung wrestling, parang masarap siya lalo pag yung nabubugbog ka, tapos pag So gusto mo binubugbog ka, ha? Hindi naman po, kasi pag una kong dating dito, pinapartner lang ako sa mga babae na mga din yung sila Coach Tina, mga player pa yon sila dati, sila Coach Maribel. Yung mga babae lang yung bumubugbog sa akin. Kaya parang nagkaroon ako ng kailangan kong lumakas para hindi na nila ako mabugbog. Yung parang nagkaroon ako ng motivation na kailangan ko lumakas ng ganun. So yun yung naging decision mo, doon ka kumbaga doon na nag-start, na motivate ka na, teka lang hindi pwedeng binubugbog nyo lang ako, ha. Kailangan ako rin mambubugbog din ako at babalibag ko rin kayo. Kaya kailangan nyo rin bang, matuto talaga. Ayan. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon naman, bugbog daw ang lalaki sa babae. Ayun. Ronil, mahirap ba yung pinasok mo na sport? Mahirap ba maging wrestler? Mahirap talaga siya, ma'am. Isa siya sa most dangerous sports sa ma'am. So, pangalawa siya sa boxing, kasi sa boxing may mga dito din kasi sa amin sa wrestling, maraming napipilayan. Pag nahahampas yung ulo sa mats, hindi naman siya as in yung mats, pero kahit medyo malambot siya, pero pag nahampas ka talaga, makakita ka talaga ng maraming style yung nasabi nila. Hindi mo na kailangan lumabas at tumingin sa kalangitan, na dyan pa lang mismo sa floor, may mga stars ka nang makikita, di ba? Ayun, oo. Kailangan ba, Ronil, malaki ang katawan para maging wrestler? Is there a certain weight? May weight ba yan? Dapat ba 6 packs? Ganun ba? Hindi naman po, ma'am. Hindi, may weight category naman po siya, ma'am. Hindi naman po as in yung malaki yung katawan. By weight po yan, ma'am. Katulad sa amin sa freestyle na lalaki po, ma'am, pinakamababa 57, then 61, 65, 70, 74, 80, 85, hanggang 130, ma'am. Ang weight? Yes po. 10 weights yun lahat yung na yun. Ganun pala yun. Hindi lang, akala ko kasi, 'di ba? Syempre akala natin pag nanonood kami, kung ano lang yung isang weight lang yan, tapos, sige na, magbalibagan na kayong dalawa, 'di ba? Parang kung mataba isa, mapayat yung isa, parang ganun, 'di ba? Dead man na. Hindi pala. So may category din pala yan. Oo. Yes po, meron po. Oo. May stages ba yan, Ronil? Saan nagsisimula? And ano ang pinakamataas na weight? Yun nga kanina, 130. Yun yung pinakamataas.
Yes po, yun po yung pinakamataas na timbang sa ano ma'am. Then pinakamababa, 57 po. Dati 55 yun, 57. tapos binago ng World Wrestling Association, yun, naging 57 siya. 57. DJ Mac, pwede ka palang sumabak. Isabak nga kita. Ipapa-wrestling kita kay Ronil. Oo. Ano yung pinakabata na sumabak sa sa ganyan, sa wrestling? May ano din siya ma'am, may age din? category naman siya ma'am. Okay. So, hindi pa lang... Meron siyang cadets, then under 27, under 17, sorry, under 17 din. Junior, dayon, under 23, then senior. di ba? Nalaman na natin. Nakala natin nga, may parang bata ka, wrestling kita, parang ganun. Kasi doon, di ba, napapanood natin, di ba noon yung mga papanood sa TV ng mga wrestling, merong ang tanda na, pero ang lakas niya, tapos bata yung kalaban niya, ka-wrestling niya, di ba? Yung pala, acting-actingan lang sila, hindi naman pala yun, totoo. So, lahat ba yun, yung minention mo, Ronil, pinagdaanan mo? Nung hindi na ako dumaan ng ma'am, under cadets, then under 17 kasi 18 na talaga ako nag-start ng wrestling. So junior na ako din, naging senior, under 23 then senior na. Ayun. You've mentioned kanina kasi you're part of the Philippine Army, right? Yes po. Oo, syempre pag Philippine Army, stocky, diba? So, isa ba yon sa naging edge? That's why, wag kayong bibiro-biro sa akin, ha? Para gano'n kaya, kasi yung mga pangangatawan nyo, siyempre, sagana kayo sa training, di ba? So, naging edge din ba yon? Hindi naman po. Hindi naman. Oo, pero, yun, gusto ko lang malaman, saan ka na-discover? Paano ulit nga ikaw napunta dyan sa wrestling? Saan ka nakita? Saan ka nakilala? At sino yung nakakilala, nakaano sa'yo? Nakakita sa'yo? Nung talaga sa akin ng wrestling, yung mga pinsan ko, yung mga yung siguro may mga Anggana brothers, mga na din sila, mga multi-medalist na rin ng SEA Games. Okay. Sila yung nag-ano sa akin ngayon, coach na sila. Sila yung tsaka yung isa nilang kapatid na lalaki, naging ko kasi kaibigan yun nung lumipat kami sa Dumaguete, naging kaibigan ko yun, parang talaga. Tapos nung nauna siyang pumunta dito, siya yung nagsabi sa akin na try mo mag-wrestling. Nagjujudo ka naman, try mo lang mag-wrestling, punta ka dito. So yun parang nainganyo ako, bakit kaya? Why not? Try natin. Manon lang din ako, yun lang. So doon na nagsimula. Hindi ko naman yes po. Hindi ko rin nakalain na tatagal ako kasi hindi ko naman talaga pinangarap yun eh. Yung unang araw nga, yun nga sinabi ko kanina na yung nabubog ako ng mga babae pag kinabukasan gusto ko lang umuwi, ayaw ko na. Tapos yung pinsan ko na kaya kababata ko, siya lang naging ganyan. Tara, training tayo, okay lang yan. Una lang yan. Then kinabukasan na naman ulit. Ayaw ko na talaga. Tapos sige, kaya mo yan. Sakit lang yan ng katawan hanggang sa yung ako na yung ayaw, siya yung sa akin, nag-motivate na, sige, kaya yan, yun. Hanggang sa umabot ako ng 1 month, hindi ko na napansin na, hindi na nila ako na ng mga girls. Hindi ka na nabubuli ng mga girls, ha? Talaga yung mga girls na nabubuli sa'yo. Oo. Tapos, yung sakit ng katawan, pag tumigil ka, yung parang hanap-hanapin mo na, pag nakapagpahinga ka ng linggo, parang, sarap mag-training kahit rest din na yun. Pero pag hindi ka nakapag-training, parang hanap-hanapin ng katawan mo yung mga bugbog, yung mga hampas-hampas. Oo, parang ibang klase. Kung yung iba ayaw ng bugbog at hampas, pero ikaw, hinahanap-hanap mo pa. Oo. Ronil, kanina you've mentioned na nagjudo ka and also you're from the military, di ba? So gusto nating malaman, same training ba ang military at ang pagre-wrestling? Pero sasagutin mo yan, Ronil. We'll just pause for a break. Magbabalik po ang Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded.
Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radyo Pilipino. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Sino-sino ang mga tutupad sa plataporma? Sino-sino ang humahangad ng pagkakaisa? Isahan one-on-one kasama si JJ Maderazo. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan one-on-one alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. JJ Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. And we're back here sa Sports Minded. Siyempre, kasama niyo pa rin Kathy G and ang ating wrestler. Ayan na, walang iba kundi si Miss Ronil Tubog. Ayan, Ronil, kanina before we pause for a break, sabi ko nga, you're a member of judo. Pero bago mo sagutin yan, ito munang isa. Yung bang sa military na training at the same time yung pagre-wrestling na training, may pagkakaiba ba at may pagkakapareho? Sa military at saka dito sa wrestling, hindi naman siya as in, may pagkakapareho lang yung mga pag nandun talaga sa training, mahirap talaga doon kasi hindi naman as in sobrang hirap yung training. Ang doon, ang magiging kalaban mo, pagod, puyat, at saka yung pagkakain ka, yung kain nyo, may time kasi hindi katulad pag nandito sa wrestling, pagod ka, bugbog ka, pero pagkakain kayo, talagang naman, walang oras, kakain ka ng nasa kung hanggat ay kailan mo gusto matapos kumain. Sa military kasi, may time. Kailangan doon, mabilis kang kumain, tapos kailangan double time always yung galaw mo doon pag nasa training ka pa. So, yun yung lang, pero almost may pagkakapareho. Yes po, pareho po. Mga araw-araw mo laging nagja-jogging, mga ganyan. Oo, yung mga ganun na regular na exercise, no? Nagkaroon ba ng conflict, Ronil, yung duty sa military with your training sa wrestling? Sa ngayon, ma'am, wala naman po nung nagkaroon lang ng conflict nung pandemic kasi hindi na kami maka-training, kailangan namin ng mag-duty kasi kailangan all force kayo kasi nga pandemic yun, hindi pwedeng kasi mas unahin mo yung to serve the people, unahin mo muna yun kaysa muna dito. Ayun. You've mentioned kanina, judo. Marunong ka mag-judo. Kasi in wrestling, involves clinch fighting, throws, takedowns, yung mga joint lock spins, and yung grappling holds, 'di ba? So, may papaano ka after the fight? May pagkakaiba ba siya sa, di ba martial arts? Wrestling is also a martial arts at combat sport. So, ano yung pinagkaiba niya sa judo? Number one ang pinagkakaiba nila, yung judo kasi nakakimono sila, may suot silang kimono. Tapos sa wrestling, lang, yung singlet lang siya, parang mo yung sando lang. Cycling, yung parang sando lang naman, Ganun lang siya. Sa judo, more on throwing sila din, submission. Sa wrestling kasi, more on takedowns din. May throwing din siya. Slight lang yung pagkakaiba, pero yung sa judo, bawal na
dati pwede yun yung may mga yung tinatawag na double leg, single leg, pero ngayon bawal na kasi kaya yun na yung pinagkakaiba nila. Oh, parang katulad din sa taekwondo, kick, tapos sa karate, 'di ba? Parang kamay and karate do, kamay and paa, parang ganun. So, parang magkakapares lang sila basta nag-i-involve yung mga katawan natin at paa at kamay ganyan, 'di ba? Oo. Ayun, paano ka after the fight, Ronil? Super sakit siyempre sabi mo nga super sakit ng buong katawan mo pero mas kayang-kaya mo, mas nag-enjoy ka pa nga pag nasasaktan yung katawan mo, 'di ba? Kailangan ba na mahabang rest? Mahabang rest after the competition? Kailangan ba, sige, tapos na po ako sa wrestling ko, ganyan. Pwede ba, I need a break? Parang ganon? Parang ilang araw bang break mo kailangan? Isang oras lang ba or buong araw? Depende din ma'am kasi ma'am pagka kunwari tapos nga yung SEA Games tapos meron kayong mga 1 or 2 months, meron na naman kayong other competition, kailangan mga 2 to 3 days magpahinga ka muna nun tapos balik na naman ensayo. Hindi pwedeng yung pero pag medyo malayo-layo naman bibigyan ka ng 1 week lang nila, pahinga muna. Pero yun nga yung sinabi ko, pagka nagpahinga kasi parang natamad parang higa lang. Kaya nag-ano din kami, nag-extra. Katawan pawis, jogging, push-up, mga ganun. Oh, kasi hinahanap-hanap na ng ng katawan mo no, yung pagkilos, 'di ba? Parang ganoon. Yes, Ronil, na-apply mo na ba in real life ang wrestling? Like sa away, ganyan? Meron ka na bang nabalibag na kaaway mo? Ganyan, na nagamit mo na ba yung pagiging wrestler mo sa mga kaaway? Wala naman po kasi hindi rin naman din ako mahilig sa wala naman din kasi bahay lang dito sa dito lang din sa dorm. Wala naman din magiging kaaway din. Wala. Oo. Kapag meron wala. Pag meron mga medyo lumuloko-loko sa iyo diyan, di mo ba naisip ibalibag kaya kita? Buhating kita diyan. Wala namang ganoon. Wala ka naman na-applyan. Wala. Kasi pag kunwari mayroong sa iyo, hindi naman namin din pinapansin. Patulad ng mga pag magmumotor ka tapos may mainit yung sisigawan ka, hindi na namin pinapansin. Hayaan na lang, sinasabihan namin, hayaan mo na yun. Pagpapatulan kasi, sinasabi ko na sa sarili ko, pagpatulan ko yun, may mawawala sa akin, sa kanya, wala. Ganun na lang lagi nasa isip ko. Oh, and syempre sa training nyo sa military, kailangan, 'di ba, maximum tolerance, 'di ba? So kailangan talaga mas nasa focus kayo dun sa dapat nyong gawin. Kasi dapat discipline, kumbaga, disiplina. Yes. Ayan. May discipline sa training. Matindi ba ang disiplina nyo sa training, Ronil? Yes, so sobra talaga ma'am kasi yun ang pinaka number 1 na ng atleta, disiplina po. Oo. Ano yung pinakamatinding disiplina na ginawa mo sa training sa inyo, diyan sa training mo? Pinaka number 1 ma'am, kailangan tawag nitong i-maintain mo yung weight mo, huwag kang masyadong yung banat ng kain. Kaya may mini-maintain kasi kaming timbang kaya dapat lang maintain mo yun, di ka pwedeng tumaba. Pwede naman din uminom din pero wag naman as in yung laklak talaga. Lang yung pag may party, mga ganyan. So allowed din. Pwede rin kayo mag happy uminom. Ganyan. Yes, allowed naman siya. Basta ma-maintain mo lang yung mo timbang mo tsaka kailangan mag-training ka rin. Hindi naman nila sinasabi wag kang maganin. Nasa sarili mo lang yung paano mo i-discipline yung sarili mo, ma'am. Tama, oo. Kamusta naman yung mga kapatid mo ngayon, Ronil? Wrestling na rin ba sila? Parang na-encourage mo na ba sila na mag-wrestling na rin? Or full support naman din ba sila dyan sa iyong ginagawa? Full support naman sila, ma'am. Pero sinasabi ko na sa kanila na wag na lang silang mag-wrestling kasi ayaw ko rin madaanan nila yung paghihirap, yung sakit, mga ganyan. Parang gusto ko, akin na lang. Hindi ko na sila, sabi ko mag-aral na lang kayo, tapusin yung pag-aaral nyo kasi yan yung pinakamagandang maging regalo ko sa inyo pag nakatapos kayo ng pag-aaral. Kasi inaano ko rin sila na pinapaaral ko rin yung mga kapatid kong iba. That's good. So, pero merong nagbigay sa'yo ng interest na parang gusto mag-training or meron kang tinanong na gusto mo ba mag-wrestling din kagaya ko at meron bang tumanggi? Sa mga kapatid kong wala, ma'am. Kasi sinasabihan ko na sila, wag na kayong sumubok. Masakit sa katawan. Inunahan ko na sila. Wala naman din sa kanila mag-try na gusto. Wala naman. Oo. Going back din sa competition, Ronil, pag ikaw isasaba ka sa competition, paano yung mindsetting mo kapag may competition? Paano mo kinokondisyon or ginagawa mo sa sarili mo?
Ito yung gusto kong tanungin may mga rituals ka ba? Ayan, meron ka bang kinakain na pag ito ang kinain ko para akong si Papay, ganyan. Kumakain ka ba ng spinach? Para kapag lumabang ka sa wrestling, kayang-kaya mo nang bahatin yung kalaban. Well, ma'am, talagang yung mga katulad lang ginagawa ng mga atleta bago yung training lang ng training, yung magpagod ka talaga sa training, ma'am, talagang as in ibigay mo na lahat sa training mo kasi pagdating sa laban, na lang yun, AC na lang yung laban sa'yo kasi nga, yung pagod ka sa training, na lang, madali na lang yung laban para sa'yo. Meron ka bang paniniwala? May paniniwala ka ba o pampaswerte na sinusuot? Ganyan. Kailangan meron ka bang pipe parang katulad si Papay, 'di ba? May pipa din. Ano ba 'yung kinakain niya? Dala-dala niya 'yung lata ng spinach. Wala Meron naman, ba? Wala kang pampaswerte? Wala, ma'am. Before talaga, bago mag-start yung yun, pray muna kay God na mga injuries, hindi magka-problema, mga ganun. Yun lang naman ang pray bago yung laban. Yun lang ginagawa ko. Wala nang man, pray lang talaga. Pray kay God lang. Meron ka bang inspiration ngayon, Ronil? Yung ko lang, ma'am, yung family ko, yun lang naging inspiration ko. Wala nang, yun lang, sa family ko lang. How many kids do you have na ba? One lang po, ma'am, one. And how old your baby? 6 years old na po. Oh, ikaw ba? If ever, sasabihin sa'yo, Daddy, I wanna be like you. Papayagan mo ba yung anak mo? Ay, yes po, ma'am, kasi tinitraining ko naman siya, ma'am, sa age na niya ngayon. Ko na siya, pinasubok-subok ko na siya. Gusto rin naman talaga? yun niya. Kasi pagka 7 years old, pwede ka nang lumaban, ma'am, may mga palaro na ng hanggang sa ka na. So okay lang sa'yo. Paano yan? Sabi mo nga, alam mo yung sakit Alam mo yung pain So parang okay lang ba sa'yo na parang yung anak mo teka lang, masasaktan din tong anak ko Ay, ma'am, parang okay lang sa akin kasi kung gusto niya, pero pag nasa na siya, pag ayaw niya, wala lang din problema. Pero ngayon sinama ko siya, gusto naman din niya mag-training, nagte-training din siya. 6 years old din siya, may mga partner din naman siya, mga bata. Oo. Is it a boy or a girl? Boy po, ma'am. Oh, biro mo at early age, talagang nakikita niya na yung, siguro sa bagay, I think hindi naman din siya mahihirapan na kasi nandyan na yung daddy ma, andyan na ikaw na talagang sa beginning pa lang, ititrain mo na siya, ito anak ang dapat mo gawin para hindi ka masaktan ganito. Ganito ang tamang buhat. May mga ganun ba? Ronil, meron bang ganun na technique na parang, ganito, dito mo siya dapat hawakan? May mga ganon. Ito ang para mas madali mo siyang mabuhat or madali mo siya matulak or mabalibag dito. May mga ganon ba? May positioning ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron mga technique kung paano mo siya talaga as in buhatin na hindi ka as in gumagamit ng buong lakas mo na hindi ka mapagod ng may mga technique siya kung paano buhatin. Technique? Share mo naman sa amin, Ronil, yung technique na ganyan para naman kasi meron dito gusto rin maging wrestler na Actually, gusto ko rin malaman para kapag meron sa akin, babalibag ko na lang Joke lang. Can you tell us, ano yung mga technique? Kasi siya, marami siya, ma'am. Basta ang lang, basic na technique ng wrestling, ma'am. Double leg, single leg, suplex, mga ganyan lang. As in, pagka nahawakan mo na din, kaya mong buhatin mo din, balibag, mga ganyan. Pinaka-basic talaga, double leg yung pinaka-ano ng wrestling. Paano yung double leg? Paano yung double leg? Pakita mo naman sa amin, Ronil. Yes po, ma'am. Iano ko po ba, ma'am? Meron sige, pwede ba? May kasparing ka ba dyan? Dami lang, ma'am. Yung dami. Sige nga. Okay lang ba? Para doon sa mga nanonood sa atin, syempre sa YouTube, sa Facebook. At syempre, ako naman, habang ikaw ay nakikipag-wrestling dyan sa dami mo, ako naman na magiging dito kumbaga, play-by-play, ganyan. Naku, malaki yung katawan, ha? Ang laki niyang kalaban mo. Sige, ayan. Naku, eto po. Let's watch Mr. Ronil sa kanyang katunggali. Ito po, ituturo sa atin ni Ronil kung paano yung mga technique na mas madali mong mapapatumba yung kalaban. Ito, this time, the double leg. Yung double leg. Ganito lang yung double leg, ma'am. Ganyan. Tapos, buhatin mo lang. Yung double leg, yung para ka lang bumuhat. So, hinawakan mo siya on both legs, tapos sabay karga.
Sabay karga tapos balibag. Tapon mo po, na. ganun lang. Ayun ang double leg. Ayun. So dapat talaga malaki ang katawan mo. Talagang dapat kaya mo yung makakalaban mo. Meron bang time, Ronil, na unang kita mo pa lang dun sa kalaban mo? Kaya ko to. Nasabi mo na agad yun. Eh, sa competition ba na parang like in the recent one na sa etong SEA Games, nung nakita mo pa lang yung kalaban mo na yun, kayang-kaya ko to. Yes, hindi naman sa ano, ma'am, pero lagi yung nasa mindset ko na kaya ko yan. Ganun lagi lang kasi pangit naman pag mag-negative thinking Ay, ka tama. tapos hindi pa nag-start yung ano. Kaya laging nasa isip ko, kaya Positive ko yan, dapat. kaya. Kaya mo yan. Mapapatumba mo yan. Opo. Mabubuhat mo yan. Kahit malaki pa siya. Oo, di ba? Kahit parang, teka lang, kasi gusto nating gusto nating malaman. May mga nagtatanong kapag, yung sumo wrestler ba? Pwede ba kayong tumapat doon? Kaya ba yung Ay, tapatan hindi yun? ko- Iba yung gawain nila. Sumo kasi lalaki Iba na din nila, yun. di ba? Yes, iba po. Oo. Siguro kung katimbang nila, ma'am, pwede siguro mga ganun. Kahit sumo pa sila. Kaya. Siguro. Oo. Hindi rin ako sure, baka Kasi hindi ko- tulakan hindi- naman hindi yun rin- yung sumo wrestling, 'di ba? Tulakan. Sa inyo buhat. Yes po. Tama ba? May difference ba si sumo wrestling at Sa- saka yung Sa amin din, ma'am, may mga tulak din naman po. Ma-apply din naman din yung sa sumo na sinasabi nila. Pero siguro kung pagkatimbang siguro kaya. Pero pag katulad ko mali tapos yung kalaban ko yung mga sumo talaga malaki. Wala, lilipad talaga ako pag tinulak. Ronel, kamusta si wife? Very supportive ba siya diyan sa iyong sport or nasabihan ka na ba niya na tumigil ka na diyan? Puro sakit ng katawan na lang aabutin mo. Ayun na, ma'am. Hindi naman po, ma'am. Napaka-supportive niya po, ma'am. Kung lagi na din, nagsasabi din naman ako sa kanya kung masakit na ba yung katawan ko. Pero hindi naman po, lagi niya sinasabi na lang na ingat lang din kasi baka ma-injury. Yun lang naman po. Pero napaka-supportive niya po. Speaking of support, syempre, 'di ba, may mga gustong sumuporta. Meron ba sa'yo like kapag nandyan na nasa competition ka, lalaban ka, meron ka ba mga kaibigan or kamag-anak na, uy, pupunta ka sa ibang bansa, kailangan mo ng ganito. May mga willing bang sumuporta sa'yo? Kasi napakadali na lang ngayon sumuporta. Meron ng ML Kwarta padala na pwedeng, eto, masusuportahan kita dyan. May mga ganun ba sa'yo? Ay, wala naman pa. Basta pag ano lang ma'am, yung mga chat, mga text tawag na kaya mo yan, mga ganyan lang, mga inspirational message lang yung wala naman yung involved sa kung Support talaga. Pero kapag halimbawa, di ba, na after the competition, uy, congratulations dahil dyan, iti-treat kita. Eto na, may ML wallet ka naman, ipapadala ko na lang doon. Di ba? Parang ganun. Papadala ko na lang para naman makapag-happy-happy ka. May mga ganun ba? Wala no, ma'am. Lang. Uy, nanalo ka, libre na lang kita kain, gano'n. Kumain, mga treat lang foods, mga ganun, ma'am. Malayo siya. O sige, padala mo na lang. ML wallet ko, ito, nabigay mo na lang, no? 'Di ba? Naisip mo ba, Ronil, na, yun nga, darating ang time, ito, you will represent the country? Hindi ko talaga po naisip na yung represent ko yung country. Hindi ko rin inisip na magiging katulad nito maging national team ako. Tsaka hindi ko rin talaga as in na pagdating ng mga international na laban magkakamedal ako kasi siyempre yung mga kalaban mo nagte-training din pero yung nasa isip ko lang kaya ko sila, gagawin ko lang kung ano yung ginagawa ko sa training. Yun lang talaga yung laging nasa mindset ko po. Siguro talagang diyan ka nalilinya, 'di ba? Ayan. Naku, alam mo, thank you ha, Ronil. Sport mo sumagot sa aming mga katanungan. Pero alam mo, hindi pa natatapos dyan. Napakarami pa naming tanong. Ang dami pa namin gusto malaman sa iyo. And of course, ang dami rin namin malaman tungkol sa wrestling sport. Ayan. Pero, sasagutin mo yan sa ating pagbabalik ha. Ang ating slam book. Magbabalik po ang Sports Minded dito lang sa 1FM at Radyo Pilipino. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Hi mga kabahagi at kawan, I'm GM Eugene Torre and inviting you to watch Sports Minded sa Radyo Pilipino and 1FM. Huwag sa kaalaman,
kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. M&M, Mr. and Mrs. Katmak. Araw-araw, alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Dito sa 1FM. One lang yan. The Professor is in. Professor on air. And online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Nagbabalik po tayo dito sa Sports Minded with me, Kathy G, and of course, Mr. Ronil Tubog. Ayan, ang atin pong wrestler. At kanina, Ronil, before we pause for a break, eto na, get ready sa ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. I think kanina nasagot mo naman na to eh. Si Crystal Mayana, sabi niya, kahit sino ba pwedeng sumali o matuto sa wrestling? Yes po, kahit sino po. Ayun. Si Charles Cruz, sabi niya, sino po ang favorite male wrestler nyo, sir? Iran siya eh. World champion si Yasan Hasdani po yung paboritong wrestler po. Ako kasi si Ultimate Warrior. Sabi ni Via Gotenko, ano po yung pinaka-worst injury na nangyari po sa inyo? Nung 2019 SEA Games po yung na-injury ako nung kalaban kong Vietnam. Na-injury niya ako dito sa tuhod. Yung nag-scramble kami tapos pag ikot ko, nahila niya yung legs ko then yung left leg ko then tumunog yung tuhod ko. Oh, buti naging okay. Yes po, wala naman din buti na naging okay na siya pang 1 year. 1 year yung naging treatment? Ay, hindi naman po. Mga almost 2 months din siguro yun na pinahinga muna. Pero walang surgery? Walang ginawang surgery? Wala naman po. Kasi nung chinek, wala naman siya siguro na... Nabugbog? Oo, nahihila kasi tapos tumunog. Wala naman daw pero masakit lang siya pag nilakad. I see. Naku, mahirap pa naman yun. Siyempre, yung sport mo, kailangan ng malalakas na mga buto-buto, di ba? Na pangangatawan. Oo. Sabi ni Andy Talampas, kailangan po ba talaga macho ka muna bago ka sumabak sa wrestling? Kanina yung question ko rin to eh. Garaming curious. Hindi naman po kasi sa mga pag nagte-training ka kasi doon ka nagkaka-build ng muscle. Hindi naman as in macho ka. Nagkaka-build ka lang ng muscle pag yung training, lalo pag intense na yung training. Correct. Oo. Siyempre, kung lagi ka bang nag-exercise, di ba? So, nag-gym ba? May gym? Nag-gym? Yes po. Kanina po, bago po yung interview, galing na po ako sa gym kasi gym po namin ngayong time na to. Oo, kasi nga, balita ko, puro practice ka. 'Di ba? Ilang beses ka mag-practice? 3 times a day po yung 3 times a day? Training namin. Tapos Yes ilang oras sa isang Pag umaga, yun yung tinatawag na wake up training lang, yung jogging, mga almost 1.5 hour day. Tapos 9 to 11 tapos 2 to 4. Grabing pagod.
Pero gusto mo nga yan, sabi mo nga, di ba? Oo. Sabi ni Christian Edilon, may foul po ba sa wrestling? Yes po, may foul naman po. Yung Paano? pag chinochok, bawal yun. Syempre. Bawal din manuntok. Kailangan takedown lang tapos throwings. So pag nakikita naman ni referee yun, nananakal na. Iba na yun. Pag ikaw sinakal ka, hindi na wrestling yung laban, sakala na yun. Diba? So yun, technical yun. Oh. Yes, po. Sabi ni Prince Peladio, ano po yung favorite match nyo at kailan? Yung siguro yung yung karaang SEA Games, yun yung pinaka-paborito kong match kasi nag-gold. Yun nakuha ko na yung gold doon time na yun eh. Si Mark Aquino, sabi niya, nakakatulong po bang galit ka dapat sa kalaban mo? Dapat galit ka. Pag ikaw galit ka, mas mas malakas yung datingan eh. Ganun ba? Hindi po kasi may attitude ka dapat? Anong attitude dapat kapag... Hindi dapat tawag nito, relax lang yung mind mo. Kasi pag galit ka, mas lalo kang napapagod noon eh. Kailangan lang relax yung mind mo. Tsaka kailangan, yung focus ka sa ginagawa mo. Kasi may mga technique kasi yan. What if ikaw yung maunahan kasi galit ka tapos rubo-rubo ka na lang, doon ka matatalo sa galit mo lang mismo. Oo, kasi talaga dapat naka-focus and naka-mindset ka eh. Oo, kasi syempre akala nung iba, kapag galit ka kasi 'di ba nanunugod ka? Sino gusto lumaban sa akin? Ganyan, 'di ba? Liga, wrestling tayo. Ganun. Akala ganun lang pala yun. So hindi. Kailangan syempre iba to competition to, dapat naka-focus ka, naka-mindset ka. Ano yung robo-robo? Yung basta banat lang ng banat mo ba? Yun yung ibig sabihin. Robo-robo. Banat lang ka ng banat. Ano yun? Term ng dyan sa sa wrestling? Yes, term lang yun, yung parang mga lang ba? Yung salitang lang mo. Technical ng bara-bara, parang ganun, bara-bara. Yun, bara-bara pala, bara-bara. Parang wala na, sige na, ganun ko, ano na lang yung maisip mong gawin. Yun. Opo. Sabi ni Janina Verdejo, ano po yung dapat na condition mo bago ka sumalang sa laban? Which is I think you've mentioned it also kanina. Pinaka talaga dapat physically condition yung katawan mo, tapos lagi kang nag-training, tapos ano pa ba? Kalmado yung utak mo, ganyan. Mental, physical and mental, yes, very important. Yes po. Yes po. Si Brian J., sa tingin niyo po ba ang wrestling ay underrated dito sa Pilipinas? Yes. Hindi naman siya siguro as in kasi hindi talaga siya well known dito sa Pilipinas. Siguro ganun. Underrated talaga. Oo, kasi syempre hindi pa masyado eh. Pag ang dito kasi talaga basketball, yung mga sport talaga na mas kilala, 'di ba? Yes po. Pero dahil nandiyan ka, Ronil, dahil nagbibigay ka ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng wrestling, makikilala na ang wrestling, 'di ba? Oo, nako, at marami tayo ma-encourage pa na kabataan na sumabak din into wrestling para maging representative ng ating bansa. Who knows, baka your kid, your son, soon to be Junior Ronil, 'di ba? Na lalaban din sa competition. Ayun. Ano yung mga masasabi mo? May mga tips ba na dapat sundin, lalo na yung mga kabataan na gusto maging professional wrestler like you? Pagka na sila, dapat pag may coach na sila, dapat sundin nila kung ano yung sinasabi ng coach, then mag-training sila araw-araw. Kasi pag yung sinasabi ng coach, naman yun para talaga sa iyo yun Tapos araw-araw training. Ay, Ronil, bukod ba sa pagiging wrestler, meron ka pa bang ibang pinagkakaabalahan? Wala na. Bukod sa wrestling at saka sa military, wala na po. Kung hindi ka wrestler at wala ka sa military, ano ka? Anong may negosyo ka bang gustong pasukin? Wala po. Siguro nasa province lang siguro ako, nasa Cebu ngayon. Siguro gagayahin ko na lang siguro yung mama ko kasi dati bago ako napunta dito nagtitinda ako ng isda doon sa may fish vendor po doon sa market sa Cebu. Ng Cebu. Yes po. Ayun.
syempre, yung mga banye-banyerang binibitbit, di ba? Wow, sabi naman nun, ang stocky naman nung nag-ano na yon, di ba? Oh. Kasi babalibag mo na lang yung mga banyerang ganun eh, di ba? Meron ka bang future plans after wrestling and military service? Ano yung mga future, mga plano mo na after na, bawa, nag-retire ka na sa may certain age ba na gusto mo, parang pagdating ko na age na to, ayoko na mag-wrestling, concentrate na ako sa pagiging military? Hindi naman, kung hanggat kaya pa naman, pero pagka ano naman sa akin, pagka hindi na ako magre-wrestling tsaka sa military, gusto ko lang Pahinga. kung hindi ako mapasok sa national coach, baka ako ng club doon sa Cebu kasi nag-ano din yung mga doon eh. May mga aspirant na rin doon ng mga bata na nagre-wrestling. That's So nice. siguro doon na ako, magpo-focus, magturo sa kanila doon. Uy, maganda yan ha. Kasi yung mga sa inyo nagsisimula, tapos ipapasa, 'di ba? Yung ganon. Kumbaga, eto na, ikaw naman ngayon. Like Heidelin Diaz, 'di ba? Nag-create na rin siya nung niya para maipasa naman yung corona sa inyo. It's your turn, parang ganon. Kayo naman ang magiging successor namin. Ayun, maganda 'yun. And siguro you can help us also, Ronil. Siyempre, yung mga gustong sumikat na ganyan, na kagaya mo. Ayan, dyan sa ginagawa mo. Ipagpatuloy mo yan at nako, I'm pretty sure marami ang magbibigay ng suporta sa inyo. Marami ang pwedeng magpadala dahil merong ML Kwarta padala na pwedeng sumuporta sa kagaya mo na nagkikreate ng mga ganyan at nagtitrain. O, diba? Ayun. At syempre, napakadali na rin ngayon dahil, pasa lang yan eh. May ML wallet naman eh. Walang problema. Diba? Ayun. Naku, thank you so much ha. Thank you sa iyong time na ibinigay, Ronil. Pero, wait lang, there's more. Sabi ni Ronil, kala ko tapos na kasi kanina pa ako nagsasabi. Eto na. Isang tanong sa mabilis na sagot, o isang mabilis na tanong at isang mabilis na sagot. Parang kanina pa nagre-wrestling talaga yung aking utak at ang dila ko nagre-wrestling na rin. Let's get ready para sa ating Fast Break. Fast break. Fast break. Fast break. Eto na, Ronil. Mabilis lang. Kayang-kaya. Professional wrestling or WWE? Professional wrestling. Workout or sleep? Workout. Laban o bawi? Laban. Barbells or dumbbells? Barbells. Beauty or brains? Brain. Always early or always late? Always early. Always late. Complete the sentence. Sana pagising ko bukas ay... Pagising ko bukas ay laban na. Ano ang hashtag ng buhay mo ngayon? Hashtag ready na sa laban. Yun. Ano ang kanta mo para sa asawa mo? Nasa iyo na ang The Flame. lahat. The Flame, wow. Nagbabaga ba ito? Kung ulam ka, ano ka? Chicken adobo na lang. Last, lights on, lights off. Lights on na lang. Lights on. Thank you so much, Ronil, for being a good sport sa pagsagot ng ating mga katanungan. Nakakatuwa naman na makakwentuhan ka, Ronil. At syempre, ang dami naming natutunan sa iyo ha, na hindi lang pala ganoon basta-basta ang pagre-wrestling. Talagang dumadaan sa training at tamang mindsetting. Pero, hingin muna namin, Ronil, again, your final message para sa ating mga kabahagi at kawan na gustong maging kagaya mo na hindi nila naisip na pwede pala akong maging isang magaling na wrestler at mag-represent ng country. Your message to our listeners and viewers. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig sa nanonood, kung ano yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang tapos. Laban lang. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa wrestling. Malay nyo, pagka hindi nyo alam, maging kayo na din yung maging katulad sa akin. Ronil, sa in Visayas, in Cebuano, bati mo, alam mo may istasyon tayo dyan sa DYRB Cebu. Sa lahat ng mga Bisaya dyan, mayong buntag sa inyong tanan. Sa mga aspirant diya sa Cebu nga mga wrestler, tuloy-tuloy nyo lang yung training, then
focus kayo sa training, makinig kayo sa mga coach nyo dyan, then baka balang araw kayo na rin yung papalit sa akin. Wow, yes. Thank you. Oo, hindi malabo. Basta meron kang determinasyon, 'di ba? Basta alam mo at gusto mo yung ginagawa mo, nothing is impossible, 'di ba? Hindi mo naman akalain na diyan ka ililid Pero since may purpose, they lead you na para maging isang wrestler at to represent our country. And we are thankful, Ronil, that you're there at nagdala po ng gintong medalya para sa ating bansa. At sobrang thank you ha, Ronil, dahil kahit na busy ka preparing for the SEA Games at nandito ka pa rin sa amin spending your time at sharing your knowledge, sharing your experience sa pagre-wrestling. Sobrang maraming salamat. Ngayon pa lang, kino-congratulate ka na namin dito sa Radyo Pilipino at 1FM. Congratulations to you sa pagdadala ulit ng gintong medalya dito sa ating bansa. Ayan. Again, thank you so much mga kabahagi at kawan sa pagsama sa amin ni Mr. Ronil Tubog, ang atin pong wrestler. Ayan ha. At ang ating champion, of course, sa wrestling dito po sa Sports Minded. Until next Saturday, mga kabahagit kawan, maraming salamat muna, Finn Cotton. Thank you sa pag-sponsor lagi sa Sports Minded. Until next Saturday, mga kabahagit kawan, this has been Kathy G. Always remember, as Tim Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.